Sabat po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong ikalawang serbisyo. At bago po tayo magsimula ay tayo po muna ay yumuko ng sa ating pong maikling panalangin. Amang dakilang Diyos na mahabang ka sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon ito, Panginoon, na kami po muli nagtipon-tipon upang sambahin at purihin ka, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, bigyan niyo nawa kami ng kaalaman at kagandahan ng boses, Panginoon, para po sa aming pag-aawitan para po sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at gabayan kami sa aming pong pagsasamba sa buong araw ng Sabat na ito. Patawarin niyo nawa kami kung saan kami nagkasala sa pangalan ng Isus na tagapagligtas. Amen. Ang ating pong unang awitin ay makikita sa page 85, I Will Sing of Jesus' Love. Tayo po'y sama-samang kumanta lahat, mga kapatid. Para po sa ating pong ikalawang awitin po natin sa may page 51, I sing the mighty power of God. The mighty power of God.
wonders are displayed where I turn my eye. If I survey the cottage or gaze upon the sky, There's not a plant or flower but makes the glories known. And clouds arise and tempest look my heart from thy throne. Creatures that borrow life from thee are subject to thy care. There's not a place where we can flee. My God is risen there. Okay, tayo po para po sa ating pong pagpasok ng ating pong participants mga kapatid, tayo po sabay-sabay na lumuhod at awitin po natin ang The Lord in Zion, Reign. Hindi pala. The Lord in His Holy Temple pala. Sorry mga kapatid. At sabay-sabay po pumasok, sabay-sabay pong papasok ang ating pong mga participants. Tayo po sabay-sabay lumuhod mga kapatid. Lord is in His holy temple, and all the earth keeps silence. And all the earth
Purihin ka, Ama, sa langit at lupa, at kami ay patuloy na lumalapit sa inyo na ang iyong banal na biyaya ay ipagkaloob sa bawat isa sa pakikinig ng iyong mga banal na salita ng katotohanan at katuwiran. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at mga pagkakasala. Ang lahat pong ito ay aking hinihiling at pinapasakop sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po umupo. Bago po tayo paglingkuran ng ating mga diakonisa para likumin ang ating mga ikasampung bahagi at mga handog, meron po ditong isang panawagan sa bawat isa sa atin. Sana po bibigyan ko ng kwento, pero pwede siguro na lagi naman ito ating binabasa, pero may isang kwento na basa po ako sa isang magazine na meron pong isang mangangaral. Hindi po sa Pilipinas ito nangyari, sa ibang lugar, pero sa kanyang pangangaral, walang nakikinig. Wala. Baliwala. Kaya nag-isip ng bagong strategy yung kanyang ama. Yung bata ang kanyang ginawan. Ang sabi yung bata, nilagyan ng malaking badaruni, karatula sa harapan. Dito, may nakasulat. Ang lahat ng tao ay magnanakaw. Nakalagay dito, pinalibot doon sa buong bayan. Nagalit yung mga tao. Bakit mo sinasabi na ang tao ay magnanakaw? Binasa niya po yung sa Malakay 3:10 kung paano ninanakawan ng tao ang Panginoon. Ito po'y paglilingkuran ng ating diakonisa upang ating ibigay ang ating para sa Panginoon. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons of blessing, and from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing. Blessings on us are falling. There shall be showers of blessing, graciously reviving again, over the hills and the valleys, sounds of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy that's on us are falling, that's for the showers of blessing. Tayo po ay manalangin. Amang banal, aming binabalik ang papuri, pasasalamat ngayong umaga sa inyong harapan. Amin din amang sinasauli ang aming pagalan sa inyo bilang sagisag ng aming pagtatapat. Nawa ang aming mga hanap buhay na pinapagkakitaan sa araw-araw. Ano man ito, Panginoon? I-bless kami lagi upang sa ganon, maging tapat kami sa maliit hanggang sa malaking bagay upang kami manahin namin ang mga promises mo diyan sa langit na bayan. Ito po ang aming dalangin
Sa pangalan po ni Jesus. Para po sa ating pong opening song, awitin po natin sa may page 127, 127, All Hail the Power of Jesus' Name. Para po sa ating scripture reading, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan 14:23. Sinasabi po, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, at ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya ay mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama niya. Tayo pong lahat ay manikluhod para sa ating panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, kayo po ang aming Ama na naninirahan sa langit. Sa umaga pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpupurit, nagpapasalamat sa isang magandang araw na Sabado na ipinagkaloob niyo sa amin. Maraming pinapapurihan po namin kayo, Panginoon, sa inyong pag-iingat at papapala, pagmamahal sa amin sa nakaraang isang linggo. At sumagang ito, kami po ay narito sa inyong bahay-sambahan upang kayo sa aming sambahin, pasalamatan at papurihan sa inyong mga kabutihan at pagmamahal sa amin. Marami pong salamat sa inyong anak na si Jesus na nabayubay sa krus upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Marami pong salamat sa mga undeserved blessings na ibinibigay niyo sa amin, sa inyong unconditional love sa aming lahat, bagamat kami ay makasalanan. Panginoon, sa umagang ito, tanging-tangi po namin ibinibigay sa inyo ang aming pagsamba ngayong umagang ito, ang inyong anak na si Brother Jimmy Salazar Senior na inyong gagamitin upang magsalita sa amin. Puspusin siya ng banal na espiritu, katalinuhan,
upang po ang kanyang mga sasabihin ay magmumula sa inyo at magamit siya na makapagbigay pagpapala sa bawat isa sa amin na narito. Tulungan po ang congregation, ang bawat isa sa amin, bigyan kami ng Holy Spirit upang ma-equip namin ang araw ng Sabado na ito, holy. Patawarin kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ito pong dalangin namin sa mahal na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ang bahagi ko po ngayong oras na ito mga kapatid ay magpapakilala sa ating pong mga may bahagi na gaganap sa ating kalawang serbisyo. So, aking pong hinilingan ng ating mga bata na sila ay mailalagay na sa kanilang mga upuan, kunin ng mga magulang para hindi sila makalaro doon sa labas, mga kapatid. Okay, so narito po ang ating mga may bahagi na gumanap. Ang ating sa monitoring screen ay si Sister Queenie Ranes at ang ating ng mga dalawang deaconess na naglikom na ating ikapo at mga handog, Sister Jombra Palmoni, Sister Bing Ranes, at ang ating tithes and offering Operatory ay si Brother John Mantala, at ang atin din pong scripture reading ay si Doc Simerki. At ganoon din mga kapatid na ang atin pong chorister ay si Brother G.R. Ranis, at makakarinig po tayo ng mensahe na ibibigay sa atin, dalawang tinig ng ating magkakapatid, Sister Alchin at Sister Angel Mascardo. Pagkatapos nito ay atin pong pakinggan ang mensahe buhat sa banal na kasulatan na ibabahagi sa atin ni Brother Jimmy Salazar Sr. So ito po ang pagkakasunod-sunod ng atin pong pagsamba sa oras nito, ang inyo pong presider, Brother Ronnie Ranes. So ibigay sa ating opening special song.
Sound. Ayan, malakas pa pala ang sound, mga kapatid. No? Kumusta po ang bayan ng Diyos? Aroy, mahina ng bayan ng Diyos. Oh, dapat po malakas tayo, masigasig, mga kapatid, higit sa atin pong paglilingkod. So maraming salamat po sa ating narinig na mensahe ng awit. No? May pinagkaloob ni Sister Alchin and Sister Angel. Pagpalain kayo mga anak ng Diyos. Ano po? Ang ating pong pag-uusapan mga kapatid, patungkol po sa pag-ibig natin sa Diyos. Ayan. Paano ba tayo umiibig sa ating Diyos? Ito ba ay personal natin na inuugnay yung ating pag-ibig sa Diyos? Sa lupa ba ay wala na po ba tayong ipinapakitang pag-ibig? Ang pag-ibig sa Diyos ay maraming saklaw at ang pag-ibig sa Diyos ay nagbibigay at nagtuturo ng kabutihan sa tao. Tingnan po ninyo, mga kapatid, kung gaano tayo nagmahal sa Diyos at kung papaano naman ang Diyos, mga kapatid, ay nagmahal sa atin. So ako po ay nagagalak, mga kapatid, na muli po akong nakapagsalita dito sa inyong harapan. Bagaman po ako ay hindi sana speaker ninyo ngayon, pero siguro kalooban din ng Panginoon ng inyong lingkod na magsasalita o gagamitin lamang ng Diyos ay muling makapagsalita sa inyo. Ano po, ako po ay nagagalak at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat may mga mukha po tayong bagong nakikita kasi ako po ay matagal din pong nagsasamba dito nung kami po ay hindi pa nakauwi ng Taytay. Yan, salamat at purihin ang Panginoon na mayroon po tayong mga bagong mga kapatid, mga kaibigan at higit sa lahat yung atin pong mga bisita. Salamat po sa Panginoon. Pagpalain po kayo. Pagpalain po tayong lahat sa atin pong pakikinig sa salita ng Diyos. Mayroon po akong babasahing teksto sa aklat po ng Hebro. Mga minamahal ko pong mga kapatid, babasahin ko lang po ito at mamaya po ay ha-highlight po natin ito. Ano po? Kung ano po ang ibig sabihin ng mga tekstong ito at kung ano po ang nais iparating ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi po dito sa Hebrew chapter 6 verse 10 at 11, tingnan po ninyo mga kapatid sa inyong mga Bible, sapagkat ang Diyos ay hindi masama na hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal na gaya ng ginagawa ninyo ngayon at nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding pagsigasig upang inyong malaman na ang ganap na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan. Napakaganda po ang teksto, mga minamahal ko pong mga kapatid. Ano po? Sabi po dito, hindi kaliligtaan ng Diyos ang lahat po ng ating mga gawa, mga kapatid. Pasensya na po kayo ha, ako po'y malakas magsalita. Kaya pwede laang ako ay maghina ng salita pero hindi ko po talaga maiiwasan. Kahit saan pong mga iglesia ako binibigyan ng bahagi, ganun lang po ako magsalita mga kapatid. Kaya wag po kayong matakot, hindi naman po ako galit, ako po ay masisiyahan sa inyo. Ano po sa inyo pong pakikinig? Sabi po dito, hindi po kaliligtaan ng Diyos mga kapatid ang ating pong ginagawa at tapat na paglilingkod sa mga banal. Pag sinabing banal, ay matuwid na paglilingkod. Ano po? Ito pong paglilingkod na ito, mga kapatid, ay siya pong ginagawa natin ngayon. Sabi sa talatang ito, at nais na ang bawat isa sa atin ay magpakita ng gayon ding sigasig. Tayo ba mga kapatid ay masigasig sa paglilingkod? Tayo ba ay masaya na naglilingkod tayo sa Diyos? O tayo kaya ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan o nabibigatan tayo sa ating paglilingkod sa Diyos? Saan po tayo dito? Dito po ba tayo sa nasisiyahan o dito tayo sa nabibigatan? Saan po kayo mga kapatid? Sa nabibigatan o Brother Ronnie? O nasisiyahan? Ha? Sa nasisiyahan? Okay. Masaya po tayo naglilingkod sa Diyos. Pero doon po naman sa nabibigatan, sabi po ng aklat ng Mateo, Kapitulo 11, talata po ay 28,
Halik kayo na nga papagal at nabibigat ang lubha, at kayo ay aking papagpahingahin, pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Wah, sabi ng Panginoon, halik kayo, lumapit kayo sa akin na bibigatan sa paglilingkod, magtiwala lang kayo sa akin, paggagaanin ko ang mga pasa ninyo. Ba, napakabuti ng Diyos mga kapatid, purihin po natin ang Panginoon. Tayo po muna mga kapatid ko po ay manalangin. Mahabagin po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po may-ari ng langit at lupa. Nilalang mo kami sang ayon sa iyong dakilang pag-ibig na walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa umaga pong ito, sa amin pong pag-aaral. Narito po ang iyong mga banal na salitang iniwan sa amin, upang kung paano pa po kami sumunod na mayroon pong katapatan sa inyo at sa amin pong paglilingkod na mayroong kabanalan. Tulungan kami, Panginoon. Mahabag ka po sa amin na kami po ay mga makasalanan, na nawa kami po ay yung linisin, patawarin ang lahat ng aming pagkakasala, upang ang aming paglilingkod po nawa sa inyo ay maging karapat-dapat ang bawat isa. Buksan po ang aming mga puso at kaisipan sa pagkaunawa ng iyo pong salita ng katuwiran at katotohanan, at taglayin po namin ito habang po kami ay nabubuhay sa ibabaw ng lupang ito at patuloy na naghihintay sa inyo pong ikalawang pagbabalik. Salamat po, Diyos ng marami. Ang lahat pong ito ay aking ipinapasakop at tinihiling sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang Diyos po ay hindi po siya nagkukulang, mga kapatid. Ang Diyos po ay siya pong nagbibigay sa atin ng tanging pag-asa hanggang sa katapusan ng mundo sa ating pananampalataya. Kung tayo po ay umiibig sa Diyos, sabi po dito sa talatang ito, mga kapatid, bakit po minsan nagkukulang tayo? Bakit po kung minsan ay hindi natin binigyang kabuluhan ang salitang ito ng Panginoon? Bakit po kung minsan, mga kapatid, parang pumapasok sa kabilang tainga at tumatago sa kabila, at ang pagsunod natin sa Panginoon ay nagkukulang tayo sa paglilingkod na mayroong kabanalan? Sa anong bagay ito, mga kapatid? Unang pagkukulang natin, napakasimple lang. Ang pagkukulang natin ay pag-aaral sa salita ng Diyos. Pangalawa, nagkukulang tayo, mga kapatid, dahil po sa ating pananalangin sa Diyos. Pangatlo, nagkukulang tayo sa katapatan sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Hindi tayo naging perpektong tao. Sa bagay, sinabi naman ng aklat ng Roma na walang matuwid sa lupa, wala kahit isa. Pero mga minamahal ko pong mga kapatid, tayo po ng mga Kristiyano, dapat po nating maunawaan kung ano po ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ano po, lagi po tayong mayroong pagkukulang. Lagi po tayong absent sa ating pagsamba. Tuwing Merkules, Biyernes, Sabat, nagkukulang tayo, mga kapatid, sa oras ng ating pagkakatipon. Family time, 3, 2, 4, 1 ang narito sa loob ng tahanan. Kulang sa pagtitipon o paglilingkod na mayroong kabanalan. Kung minsan saan tayo nagkukulang, nalalabag natin ang araw ng Sabat. Sa anong mga pamamaraan, mga kapatid? Ang banal na Sabat, sabi ng aklat ng Biblia, ay banal na pagpupulong sa Diyos. Banal na pagpupulong, mga kapatid, tandaan po natin ang araw ng Sabat. Pag sinabing banal na pagpupulong, dapat ay hindi tayo naglalakbay ang ating kaisipan. Hindi tayo gumagawa ng hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Kung minsan, mga kapatid, ito sa pag-aaral po natin, huwag lang po kayong masaktan, mga kapatid, ha? Kung mayroon po akong mababanggit na mga talata dito, na medyo nasasagi tayo, tanggapin po natin ito, mga kapatid, dahil ito po ay aral para sa atin, para po tayo maging matuwid sa harap ng Diyos. Ano po? Minsan nagtatampo po kayo sa akin. Kasi si Brother Jimmy, pinapatamaan naman ako sa sermon niya. Hindi po ganun, mga kapatid, nasasagi lang po tayo dahil tayo po ay mayroong ginawang masama o hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Binabanggit lang po ito ni Brother Jamie kasi po ito po ang katotohanan, mga kapatid, pati po ako natatamaan po dito. Minsan kapag araw ng Sabat, mga kapatid, bumibili pa tayo sa labas.
Uy, wala tayong ganito-ganito, bibili tayo. Sa palagay niyo ba mga kapatid, tama lang ba ang ganong realidad natin bilang Kristiyano? Tama lang na magsamba tayo, pero ang ating mga gawa nalalayo na pala tayo sa Diyos. Mga minamahal ko pong mga kapatid, mayroon po tayong turo sa atin pong doktrina na mayroon tayong araw na dapat paghahanda. Ano pong araw yun mga kapatid? Ito po ang araw ng Biyernes sa paghahanda natin. Lahat ng gusto nating bilhin, i-imbak na natin yan. Lahat ng kailangan natin, ilagay na natin yan. Para kapag araw ng Sabat, hindi na tayo nagkakasala sa Panginoon. At least nakapokus ang isip natin sa Diyos. Ano po? Hindi po tayo nalalayo sa guide na ang tinuturo ng ating Panginoon sa atin. Patungo po ito sa ikabubuti natin, sa ikaliligtas po ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Ano ho? Kasi ang Diyos, sabi sa tekstong ito, hindi siya masama para kalimutan niya, kaligtaan ang mga bagay na ating ginagawa sa lupa. Kaya sa Ecclesiastes 14:12, 12:14, ay mali, 12:13 pala ng Ecclesiastes, mga kapatid. Mahina ang dikta ng aking utak. Sa Ecclesiastes 12:13, ang sabi doon, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ay, sabi ng Panginoon, alalahanin mong araw ng Sabat upang ipangilin at ipaging banal ang araw ng Sabat. Ang problema, ang Sabat ay hindi natin tinataguyod na maging banal tayo. Nalilimutan natin ito, mga kapatid. Ano po? Paano nga ba ang tunay natin na pag-ibig sa Diyos? Tingnan natin sa teksto na binasa ng aking kapatid kanina. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia. Tulungan po natin ito mga kapatid para mabilis tayo matapos. Ayan. Kasi medyo, sa tingin ko ay medyo may gutom na sa atin. Ang iba ay nauuhaw na. Ano? Gusto nang uminom ng tubig. Ang iyong lingkod, wala pa naman akong almusal. Kumain lang ako ng isang pirasong tinapay. Okay lang naman yon mga kapatid kasi sanay naman tayo sa ganyan. Kasi pag ako ay sumasamba mga kapatid kapag araw ng Sambat, sa umaga ay hindi talaga ako kumakain ng kanin sa umaga. Para pagkatanghali, pag marami kayong ulam dyan, ubusin ko yan lahat. Joke lang mga kapatid. Ano? Ang sabi po sa talatang 23 na binasa po ng ating kapatid kanina, sa aklat ng Juan, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Yan. At siya ay iibigin ng aking Ama, at kami ay papasa kanya, at siya ay gagawin naming tahanan. Paano nga ba mananahan sa atin ang Diyos, mga kapatid? Makasalanan naman tayo. Paano nga ba mananahan ang Diyos sa atin? Ay lagi naman tayong nakakalabag sa tuwing araw ng Sabat. Nagkukulang naman tayo sa pananalangin. Hindi naman tayo nagiging banal katulad sa sinabi ng aklat ng Hebro. Aba kung tayo mga kapatid ay magiging matuwid, maganda ang ating mga ginagawa. Sabi sa tekstong ito, kung tayo daw yung may ibig sa Kanya, tuparin natin ang Kanyang mga salita, mga kapatid. Ayan. Alam po ninyo mga kapatid, wala din naman tayo nakalive, ano? Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, doon sa amin maraming tagapagturo. Swerte na nga kami, sabi pa ni Pastor, nakalimutan ko yung pangalan ng pastor na naka-assign sa amin. Sabi niya, maswerte kayo kasi medyo kinubli talaga kayo ng Panginoon. No? Marami tagapagturo mga kapatid. Kung minsan ay nagkikipagdiskusyon ako sa mga kapatiran din na nagtuturo ng ganito mga kapatid. Pero ang tulong ng Panginoon, nandoon tayo sa katuwiran ng Diyos. Sabi niya sa talata na ating napag-aralan, iniibig natin ang Diyos. Kung paano baga natin iibigin ang Diyos, tinutupad natin ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga utos, ang kanyang mga turo ay dapat isabuhay ng isang taong umiibig sa Diyos. Ayan, mga kapatid. At sinabi pa sa talatang 24, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad
ng aking mga salita at ang salitang inyong narinig ay hindi sa akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Yan. Ang hindi na umiibig sa Diyos, hindi tumutupad sa salita ng Diyos. Tama naman mga kapatid. Ano po? Kapag hindi naman natin talaga mahal ang Diyos, ay tataliwas talaga tayo sa tinuturo ng Diyos. Pero kung mahal natin mga kapatid ang Diyos, abay isang teksto lang, mga kapatid, ang mapag-aralan natin. Sapat na para sa ating paggawa ng mabuti sa Diyos. Di ba mga kapatid? Kung unawain nating mabuti ang Biblia, mga kapatid, isipin lang nating mabuti kung paano maligtas ang tao. Kaya sabi yung brother yung kanina, tama talaga sinabi ni Brad John. Oh, nagkukulang sa pananampalataya, napukling. Ibig sabihin, nabuwal sa pananampalataya kasi hindi malalim ang kanyang pagkaugat sa pagkatanim, sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Pero kung araw-araw tayo mga kapatid magbasa ng kahit isang teksto ng Biblia at ipanalangin ito natin sa Panginoon, 100% mga kapatid, napakahirap nating dayain ni Satanas. Ang inyong lingkod, sasabihin ko po sa inyo, kahit hindi ako nakapag-aral, pero ang Biblia ko halos puno na ng tanda, mga kapatid. Kasi, sabi ng Panginoon, nagdidikta sa isipan ko kapag ako ay nasa laot ng dagat, kasi ang hanap buhay ko kasi mga kapatid, baril, pamamaril ng isda sa dagat. Yan. Pag nasa laot ako mga kapatid, habang sumisisid ako sa ilalim ng dagat at namamana ako ng isda, naiisip ko talaga mga kapatid na dapat mayroong isang bisis na panalangin sa tanghali. Ano po? Nakadikta sa isipan ko kung papaano ang Diyos ay magpaalala sa akin. At sa pag-uwi ko niyan sa bahay, katapos ko ng anlaw ng tubig, ligo, kuha ng Biblia, nagabasa ako ng teksto. Mga kapatid, tulungan natin ang ating sarili. Kasi kung hindi natin tutulungan ang ating mga sarili, mahina tayo mga kapatid. Sabi sa aklat ng, ganung pa rin aklat at ang kapitulo niya at chapter niya ay 15. Kung kayo ay hiwalay sa akin, sabi sa talatang 4 ng Juan 15, wala tayong magagawa mga kapatid. Ano ang gagawin natin? Tama na lang tayo anurin sa walang pag-asa na tulak o udyok ni Satanas sa buhay ng isang tao. Hindi tayo magkakaroon ng siguradong kaligtasan. Bakit? Nagkukulang tayo mga kapatid ng tiwala sa Diyos. Pero kapag tayo mga kapatid ay laging nakaugnay sa Diyos, ang Diyos naman ay nasa atin, hindi magkukulang sa atin. Ano po? Kaya kung papaano ang Diyos ay umiibig sa atin, ay iniibig din naman natin siya kung tinutupad natin ang kanyang mga salita at ang kanyang mga utos. Mga minamahal ko po mga kapatid, tayong lahat na naririto sa loob ng bahay-sambahan ng Diyos. Ano po ang purpose? Bakit tayo po naririto? Gusto nating maglingkod sa ating Panginoon. Sambahin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Nais natin na tayo ay pakabanalin ng Diyos para tayo maligtas sa langit. Paano tayo magiging banal kung hindi tayo nag-aaral ng Biblia? Sabi ng Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Ba, napakagandang teksto yan mga kapatid. Opo, nung ako ay bago pa lang sa pagka-Adventista, yan ang mga teksto na yan ang pinipili kong unang sahuluhin. Yan ang mga teksto na yan ang unang itinanim ko sa aking utak mga kapatid. Sabi ng Panginoon, pakabanalin sila sa katotohanan sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya naman po, mga minamahal ko pong mga kapatid, ang Diyos po ay nananawagan sa atin sa oras na ito. Paano nga ba tayo maglingkod na mayroong kabanalan sa harapan ng Diyos kung lagi nating sinasansala ang utos ng Diyos? Kung lagi nating nilalabag ang utos ng Diyos, paano tayo magiging karapat-dapat sa kaharian ng langit? Mahirap po tayo makapasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. Huwag nating i-adapt ang kasalanan sa buhay natin. Adapin natin ang katuwiran ng Diyos sa buhay natin dahil doon ay mayroon tayong pag-asa ng tagumpay para po sa ating kaligtasan. Kung lagi po nating adapin ang kasalanang ito, mga kapatid, kumusta naman kaya pagdating ng mga huling araw? Paghatol ng Diyos
sa atin. Sapagkat ang lahat ng ating ginawa, ayon sa Ecclesiastes 12, talatang 14, dadalhin ng Diyos ang lahat ng ating mga gawa sa harap ng hukuman upang hukuman ang ating mga gawa, mabuti man ito o maging ito man ay masama. Haharap tayo sa paghuhukom, mga kapatid, sa langit. Pero kung hindi nakatala ang ating mga buhay sa aklat ng buhay, kawawa tayo, mga kapatid. Kahabag-habag tayo sa lahat. Dahil nagsakripisyo tayo sa lupa para maglingkod at sumunod sa Panginoon. Pagdating pala sa langit, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Mga minamahal ko pong mga kapatid, sa tanghali pong ito, ang maikling mensaheng ito, sana po, mga kapatid, ay magdulot ito ng kaliwanagan sa ating isipan at puso, sa ating pananampalataya. Tama ang sinabi ni Brother John na ngayong panahon, maraming gawain. Doon sa amin, mga kapatid, may crusade. Mayroon kaming fellowship, may krusada. Kaya kami ay uuwi doon, pero babalik uli kami dito, mga kapatid, para makahalubilo kayo. Uuwi ako doon, mga kapatid, dahil ako po ay leader ng iglesia sa iglesia ng Lugon. Kaya doon sa amin may krusada, kaya paroroon po ang inyong lingkod para makiatin o makisangkot sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Dahil ako po ay, kaugalian ko na po yan, mula pa nang ako ay naging Adventista, kung saan may gawain, mga kapatid, nandoon ang inyong lingkod sa tulong ng Diyos. Hindi ko po kaya ito mag-isa, mga kapatid, kundi ko ipinapasakop ang aking sarili sa Panginoon. Kung paano po ako iniba ang aking estilo ng pamumuhay ngayon kaysa sa dati, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid. Dati-dati, mga kapatid, inyong lingkod, hindi ako marunong makipaghalubilo sa maraming tao dahil ako ay punong-puno ng kahihiyan. Nahihiya ako sa aking sarili, mga kapatid. Dahil sa totoo, hindi ako nakapag-aral kahit grade 1. Kaya natatakot ako na makipaghalubilo sa mga tao. Hindi ako nakikipaghalubilo sa mga tao dahil ang iniisip ko nakakahiya. Pero sa tulong ng Diyos, nung tinawag ako ng Panginoon, narito ako sa harapan ninyo na isang taong walang kaalaman, pero tinuruan ng Diyos ng kabutihan. Amen? Ganun kabuti ang Diyos, mga kapatid, sa ating lahat. Kaya sana po, mga kapatid, ang paglilingkod po natin, wag po natin itong sayangin, mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo. Marami po akong patutuo patungkol sa aking paglilingkod. Kaya po ako naging isang matatag sa pananampalataya dahil marami pong panawagan at maraming patutuo ang Diyos sa buhay ko. Ano po? Kaya sa atin pong lahat, alam ko po na lahat tayo tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanya mga salitang ito, sabi ng Korinto. Kaya dapat po sa ating panawagan ng ating Panginoon, sa atin pong paglilingkod, pagbabalik sulit sa Kanya, kung paano niya tayo minahal, kung paano ang Diyos ang sakripisyo sa atin. Hindi po mahirap maglingkod sa Diyos, mga kapatid, sa totoo lang. Hindi po mahirap magtapat sa Diyos. Dahil ang Diyos naman po, pag ikaw ay wala, pagpapalain ka. Sabi ng aklat ng Exodo, pagpapalain ko ang libo-libong umiibig sa akin, sabi ng Panginoon, at tumutupad ng aking mga utos. Biro mo yan na pangako ng Panginoon, kung mawala pa yan sa puso natin at isipan. Kung hindi tayo magtiwala sa Diyos, maraming pangako ang Panginoon sa atin, tayo lang ang nagkukulang sa pagtugon. Ayan, mga kapatid. Kaya po, sa tanghaling ito, nawa ang munting mga salitang ito ng atin pong Panginoon, mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Huwag tayong mabuhay sa impluwensya ng sanlibutan. Sapagkat ang impluwensya ng sanlibutan ay patungo sa pagkapahamak ng ating buhay at kaluluwa. Pero kung tayo ay mamumuhay dito sa impluwensya ng Diyos ng katuwiran sa Kanyang mga salita, mamumuhay tayo sa langit na bayan na kasama natin ang Diyos. God bless to all, mga kapatid. Para po sa ating pong pagtatapos, tayo po tumayo lahat at ating pong awitin sa may page 225, 225, Jesus Saves. Tayo po tumayo lahat, mga kapatid.
Salamat po, Ama naming banal, sa himig ng aming awit, na ikaw ang Panginoon po naming Jesus, na nagligtas sa amin mula sa krus. Ang iyong biyaya, ang iyong dugo ng katuwiran at iyong dugo na nagligtas sa amin. Buhat sa iyong sakripisyo upang angkinin ang aming mga kasalanan na hindi mo naman ginawa. Salamat po, Panginoon, sa mga mensaheng ito, na kung saan tinawag mo po kami upang kami po ay maging tapat na tagasunod sa inyo bilang iyong mga anak na tinubos sa lupang ito. Kami po ay mahihina sa pagsubok sa suliranin namin sa aming kanya-kanyang mga sarili. Panginoon, ang tangi ko pong dalangin, gabayan kami at patuloy na palakasin kami sa aming pananampalataya ang bawat isa sa amin. Pagpalain ang bawat sambahayan, pagpalain ang bawat taong nakakarinig ng iyong mga salitang ito, na ito po, O Diyos, ay magdulot ng kabutihan, kasiyahan, kabanalan sa aming mga puso at isipan. Taglayin namin ang aming pananampalataya buhat sa inyo, na kami ay maging matatag hanggang sa ikaw ay mahayag sa ikalawa mo pong pagbabalik. Purihin ka at maraming salamat, Diyos, sa pagtugon ng aking dalangin pong ito. Patawarin po ang lahat ng aming pagkakasala at mga pagkukulang sa inyo. Ito po ay aking ipinapasakop sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Something I was hoping, so in Jesus' name return, He will bring to an end our sin, and will take His children home. Are you glad that another Jesus now is to see? Are you living by His word and by His power? By His grace, my friend, and our souls to live. Then we see our Savior come again. Ayan po, at sa muli mga kapatid, happy Sabbath po.